buhay. Habang patuloy na hawak-hawak ng ating bida ang Spear Dragon na nakaupo sa lupa, natatakot at pinagpapawisan ng husto ni Sang-ho na naisip na ito ay hindi isang biro at kung hindi nakialam ang batang lalaki ay siguradong hindi na siya nabubuhay ngayon. Kaya habang ito ay kanyang pinagmamasdan ngayon bilang tunay na isang halimaw sa kanyang paningin, dagdag pa nito na siya ay isang tunay na nakakatakot na tao. Napapansin na patuloy siyang natitigilan sa lupa, natanong ni Soryong kung siya ba ay maayos lang, nang bigla na lang mayroong dumating na paa malapit sa kanilang kinaroroonan. Ito ay ang nakalalasong bulaklak na si Hwayon na ipinapalabas ngayon ang kanyang malakas na internal energy habang nagtatanong kung ano ang ginagawa nila dito, na siyang umagaw kaagad sa atensyon ng ating bida. Nang bigla na lang nagpalabas ang batang babae ng nakakatakot na mukha at natanong kung ano ang nangyayari, at sinabihan ng Spear Dragon na si Sang-ho na wag nitong sabihin na mayroon na naman siyang masamang binabalak kay Soryong. Nararamdaman ang matinding intensyon sa pagpatay na ipinapalabas ni Hwayon, dali-daling lumapit ang batang lalaki sa Spear Dragon at ipinaliwanag na mayroong hindi pagkakaunawaan dahil siya ay naligaw pagkatapos niyang makalabas sa Heavenly Martial Pavilion, at habang siya ay hindi makaalis ay bigla na lang dumating ang Spear Dragon para mag-alok sa kanya para siya ay tulungan. Gayunpaman nagtatakang natanong ni Hwayon kung ito ba ay totoo dahil pansin niya na ang mga maliliit na centipede ay sobrang nanggigigil. Nang bigla na lang nagulat itong si Sang-ho dahil sa mabilis na paglagay ni Soryong ng isang naiinis na centipede sa kanyang ulo, at nagbigay ng palusot na sila ay nag-uusap lamang sa mga bagay-bagay at napagdesisyonan niya na ipakita sa kanya ang mga centipede kaya sinabihan niya ito na magpalabas ng kaunti at mahinang intensyon sa pagpatay bilang isang biro kaya naging ganito ang sitwasyon. Dagdag pa nito na isa lang naman itong hindi mapanakit na biro pero mukhang ang Spear Dragon ay natakot ng husto. Nang bigla niya nalang siniko itong si Sang-ho at natanong sa kanya na hindi ba ito tama, kaya dali-dali siyang napatayo at pilit na tumatawang pinasang-ayunan ang mga sinabi ng ating bida ng ilang beses. At dahil sa kanilang mga naging kilos ay wala nang may naisagot si Hwayon at pinagmasdan lang sila ng may naiinip na mukha. Maya't maya pa ay nagbigay siya ng pasasalamat kay Sang-ho dahil sa paggabay nito kay Soryong at kaagad na niyaya itong batang lalaki na bumalik na kasama niya sa tinutuluyan ng mga bisita. Nagmamadali namang tumakbo ang ating bida papunta sa batang babae para sumunod sa kanya. Nagagawang maunawaan na kamuntikan na ang mga bagay na naging isang trahedya, napahawak sa kanyang ulo at napabuntong hininga si Sang-ho dahil sa matinding kaginhawaan sapagkat walang hindi mabuting bagay ang nangyari. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon papunta kay Soryong na tumatakbo para sundan si Hwayon dahil sa pagtawag nito ng kanyang pangalan, kung saan habang siya ay nililingon nito ay may tuwa nitong sinabi na 2 beses na siya nitong iniligtas ngayon. Kaya wala nang may naisagot dito ang Spear Dragon at patuloy lang na natigilan sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan ng ating bida na sumasabay sa batang babae. Kinaumagahan ay pumunta naman tayo sa daungan ng lungsod ng Wuhan, dito ay makikita natin ang pagtitipon ni Soryong, Hwayon at ni Gu-pei upang maghanda sa kanilang pag-alis papunta sa kanilang susunod na pakay. At dahil mayroon pa silang bagay na kailangang asikasuhin, nagbigay ng pagpapaalam si Hwayon sa 3 kabataan at nagsabi na masaya siyang nakita silang lahat, na agad namang sinagot ng babaeng tinaguri ang Sword Phoenix na silang dalawa ni Soryong at ng nakalalasong bulaklak ay maging maingat sa kanilang paglalakbay. Subalit nang paalis na sila para sumakay sa bangka ay bigla na lang inagaw ng Sword Phoenix ang atensyon ng ating bida at sinabihan siyang maghintay ng saglit kaya napalingon si Soryong para tingnan kung para saan itong bagay. Nang bigla na lang lumapit ang babae sa Spear Dragon at hinawakan siya para payukuin ang kanyang ulo sa harap ng ating bida. Kasunod nito ay ang pagsabi ng babae na narinig niya galing sa tangang ito ang mga naganap kahapon kaya siya ay nagpapasalamat sa kabutihang loob na ibinigay ng ating bida. Kaagad namang nanghingi ng kapatawaran si Sang-ho at ng kanyang pasasalamat sa nangyari kahapon dahil pagkatapos nitong makausap ang Sword Phoenix kagabi, naunawaan niya kung gaano siya katanga sa lahat ng kanyang naging kilos. Dagdag pa nito habang napapapiga ng kanyang 2 kamao at naiiyak, na dahil sa nakita nitong paraan kung papaano ni Soryong tinanggap ang kanyang mga kabastusan ng may pag-unawa at kahinahunan, nakakasigurado siya ngayon na tunay nga ang ating bida na nararapat bilang kasintahan ng nakalalasong bulaklak. Nang bigla na lang siyang nagbigay ng kanyang pagrespeto at nagpakiusap na patuloy nitong alagaan ang nakalalasong bulaklak mula ngayon.
Napapaisip na mayroong nagsabi na sila ay magkikita pang muli sa Dragon Phoenix Assembly, nauunawaan ni Soryong na hindi nila kailangan na maging kalaban kaya kaagad ding nagbigay ng pagrespeto ang ating bida at may tuwang sinabi na ito ay kanyang naiintindihan at hiniling na magkaroon siya ng mabuting kalusugan. Makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagpapaalam ng mga ito sa isa't isa dahil sa kanilang pag-alis habang sakay ng bangka. At dito nagpapatuloy ang kanilang panibagong paglalakbay papunta sa teritoryo ng angka ng Namgung. Kung saan makalipas ng ilang araw ay nagawa nilang makaalis sa lungsod ng Wuhan at makarating sa lungsod ng Angking. Sa ikalaliman ng gabi sa isang bayan sa paanan ng kabundukan ng Huangshan, pumunta tayo sa isang bukas pa na bahay tuluyan. Sa loob nito ay makikita natin si Soryong at si Huayun na kumakain sa mesa. Habang patuloy na kinakain ng ating bida ang kanyang pagkain ay naalala nito ang pagsabi ni Gupei sa kanila na dahil gabi na ay kailangan nilang magpahinga dito hanggang umaga, ito ay dahil ang kabundukan ng Huangshan ay mapanganib at aabutin sila ng kalahating araw para maabot ang estado ng angka ng Namgung, kaya gaya ng isinaad ni Gupei ay napagdesisyonan nila na magpalipas ng gabi sa gusaling ito. Makalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang matinding pagkagulat sa mukha ni Huayun ng kanyang malaman na nagawang matanggap ni Soryong ang sekretong libro ng Iron Coffer Technique na eksklusibong martial art ng Fist Emperor. Ipinaliwanag ng ating bida na sinabi ng leader ng Murim Alliance na sila daw ay magkapareho kaya ito ay kanyang ibinigay sa kanya at natanong niya sa batang babae kung tama ba ang kanyang ginawa, na sinagot niya naman ng syempre at kahit na narinig niya na ang pag-eensayo ng Iron Coffer Technique ay masakit, pagkatapos niya itong ma-master ay makakaharang ito ng mga espada at mga pag-atake gamit ng internal energy. Kasunod nito ay ang kanyang pagsabi na ito ay eksklusibong martial art mismo ng Fist Emperor at ayon sa iba ay maituturing itong karibal na teknik ng mga Shaolin na tinatawag na Diamond Indestructible Art, at dahil ito ay isang panlabas na martial art, ito ay hindi gaanong nag-iimpluwensya sa panloob na pamamaraan ng kultibasyon kaya walang magiging problema si Soryong sa pag-aaral dito. Napaisip naman si Soryong na kung magagawa niyang ma-master itong martial art ay magkakaroon ba siya ng hindi matatabla na depensa, at ang kanyang nakuha ay tunay ngang isang napakahusay na teknik. Napahawak naman si Huayun sa kanyang dibdib at may tuwang na sabi na tingin niya ay makakatulong siya sa ating bida sa pagsasanay para dito, ito ay dahil narinig niya na ang Fist Emperor ay gumagamit ng latigo sa kanyang katawan kada umaga bilang parte ng kanyang sistema kaya ito ay magagawa niya para kay Soryong. Nagugulat sa sinabi ng batang babae, natanong niya kung ito ba ay pagpalo ng latigo, na may pananabik na pinasang-ayunan ni Huayun at pagsasabi na ito ay ang pagpapatigas ng katawan gamit ng paghampas bilang parte ng pag-eensayo. Nang bigla na lang namula ang mga pisngi ng ating bida dahil sa bigla na lang pumasok sa kanyang isipan na isang imahinasyon kung saan mayroong suot na magandang kasuotan si Huayun habang may hawak na latigo, kaya napaisip siya na ito ay kanyang gagawin para sa kapakanan ng cultivation. Ngunit napalingon si Soryong dahil sa pagtawag ng matandang lalaki na namamahala ng kanilang tinutuluyan at pagtanong sa kanya kung nagtatangka ba silang umakyat sa kabundukan ng Huangshan. Na sinagot ni Huayun na siya ay tama at natanong kung bakit niya ito nabanggit. Una ay nagpakilala ang matanda bilang nagmamay-ari ng gusali at natanong kung marahil sila ba ay patungo sa angka ng Namgung, nagtataka sa sinabi nito. Napatayo ang ating bida sa kanyang inuupuan at natanong kung mayroon bang problema. Nagawa namang maalala ni Huayun ang sinabi ng kanyang ama na mayroong nakakapangilabot na tsismis ang kumakalat at natanong sa matanda kung ito ba ay may kinalaman dito. At dahil sa pagbanggit dito ng batang babae ay naalala din ni Soryong ang sinabi ng patriarka. Ipinaliwanag ng matanda na ang katotohanan dito sa nakaraang buwan ay nagsimulang maglaho ang mga umaakyat na tao sa bundok ng Huangshan, gayunpaman sa huli ay natagpuan silang ligtas ngunit ang kanilang buong yang energy ay ganap na naubos. Nagugulat sa mga isiniwalat ng matanda, na panganga dito ng husto ang ating bida, habang nagtataka lang na nasabi ni Huayun na ito nga ay totoong kakaiba pero papaano itong may kinalaman sa angka ng Namgung. Nang bigla na lang napaubo ang matandang lalaki at namula ang kanyang mga pisngi dahil hindi niya alam kung saan sisimulan ang sasabihin, subalit makalipas ng ilang sandali ay isiniwalat nito na ang bawat isa sa mga taong natauhan ay pareho ang sinasabi. At ito ay dahil ang tao na nakasama nila sa gabi ay walang iba kundi ang napakagandang anak na babae ng angka ng Namgung na si Namgung Sol. Dahil sa kanyang sinabi ay natigilan si Soryong sa kanyang kinatatayuan, habang si Huayun naman ay nagugulat na napatakip ng kanyang bibig at natanong kung ano ang pinagsasabi nitong matanda.
Pinatahan naman siya ni Soryong dahil kaagad niyang pinagalitan ang may-ari ng gusali dahil ang bagay na ito ay walang katotohanan at marahil ito ay isang malinaw na paninira lamang at isang malisyosong akusasyon. Kaya nagsabi na lang ang matanda na ganito din ang naging reaksyon ng lahat gaya niya nang ito ay kanilang marinig. Habang nagpapatuloy ang maliwanag na gabi ay pumunta naman tayo sa angkan ng Namgung sa kanilang magandang teritoryo, kung saan ngayon ay makikita natin si Sol na mapayapang nagbuburda sa loob ng kanyang silid. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagdating ng isang batang babaeng tagasunod at pagbukas ng kanyang pinto para siya ay tawagin. At nang kanyang maaagaw ang atensyon ng magandang babae na si Sol, sinabihan niya ito na tinatawag siya ng kanyang ama na pumunta ngayon sa bulwagan ng patriarka. Hindi alam kung para saan itong bagay. Nagmamadaling tumakbo papunta doon si Sol habang napapaisip kung nagawa ba na matuklasan ng kanyang ama ang patungkol sa patago niyang pag-eensayo ng espada tuwing gabi. At makalipas ng ilang minuto pagkatapos nitong maabot ang bulwagan ay nagulat siya sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa kanyang harapan ngayon ay ang kanyang ama at iilang bilang ng mga kalalakihan na nakaluhod at nakayuko sa harap nito habang binabantayan ng isang lalaki na mayroong hawak na sandata. Sa kanyang pagdating ay napalingon ang kanyang ama at nagsabi na mabuti at siya ay agad na nakarating. Hindi alam kung ano ang nangyayari, natanong ni Sol sa kanyang ama kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang pasigaw na nagutos ang patriarka sa lahat ng mga kalalakihan sa kanyang harapan na itaas ang kanilang mga ulo para tingnan nila mismo at sabihin sa kanya kung ang kanila bang tunay na nakita ay ang anak niyang babae. Wala namang may nagawa ang mga kalalakihan kundi ang manghingi ng kapatawaran sa patriarka habang nanginginig sa kanilang kinaroroonan. Subalit may panggagalaiti lang silang pinagalitan ng patriarka at pinagsabihan habang sila ay itinuturo na magsabi ang mga ito ng katotohanan ngayon din. Nang bigla na lang natuon ang atensyon nito papunta sa anak niyang si Sol at natanong kung may posibilidad bang palihim siyang pumupunta sa kabundukan ng Huangshan tuwing gabi nitong mga nakaraang araw, na ikinagulat ni Sol kaya hindi niya ito nasagot. Dagdag pa ng patriarka na ang mga kalalakihan ngayon na nandito sa kanilang teritoryo ay nagsasabi na siya daw ay ang umubos ng kanilang yang energy. Sa tindi ng kanyang pagkagulat ay napatakip si Sol ng kanyang bibig at naiiyak na natanong kung ano ang pinagsasabi ng mga ito na kumukuha siya ng yang energy sa mga kalalakihan. Sa galit ay nagutos ang kanyang ama na magsalita siya ng malinaw mula ngayon. Kaya buong loob na sinabi ni Sol na totoong nag-eensayo siya ng kanyang espada sa mga lambak ng bundok ng Huangshan nitong mga nakaraang araw pero nanunumpa siya na maliban sa pag-eensayo ay wala na siyang ginawang iba. Dahil sa kanyang sinabi ay muling natuon ang atensyon ng patriarka sa mga kalalakihan sa kanyang harapan. Gayunpaman naiiyak na isinaad ng matabang lalaki na sila ay nagsasabi lamang na mismong nakita nila ng sarili nilang mga mata at wala silang intensyon na bastusin o insultuhin ang dalaga habang natanong naman ng katabi nitong lalaki na ano ang nangyayari sa mundo, at ang lahat ba ay nababaliw o di kaya ay sinapian ng mga espiritu. Nang bigla na lang napasigaw at napatayo ang matabang lalaki sa kanyang kinaroroonan dahil sa kanyang naaalala. Kasunod nito ay ang kanyang pagsasabi na mayroon siyang nakitang nunal, na nagtataka lang na natanong ng patriarka kung ano ang nunal na pinagsasabi nito. Nang bigla na lang binuksan ng matabang lalaki ang kanyang damit at habang tinuturo ang kanyang dibdib, sinabi niya na pinaniniwalaan niya sa kanyang pagkakaalala na mayroon itong nunal sa ganitong parte ng kanyang katawan. Dahil sa kanyang sinabi ay napalingon ng patriarka sa kanyang anak habang nagsasaad kung anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi nito at natanong kay Sol kung ito ba ay tunay. Ngunit pansin nito ang hindi maipintang reaksyon ni Sol kaya kanyang nauunawaan na marahil ang mga pinagsasabi ng mga kalalakihan ay totoo. Sa tindi ng kanyang panggagalaiti ay napakagat ang patriarka sa kanyang ngipin at nagsabi na huwag niyang sabihin na nagkaroon siya ng kapal ng mukha na gawin ang mga bagay na ito. Subalit habang ang mga bagay-bagay ay nagaganap sa kanyang harapan, wala nang may nagawa si Sol kundi ang mapaisip kung papaano kaya itong posibleng nangyari.